po sa ating programa na usapang Biblia sa radyo. At dito lang yan sa RPN DCBS Baguio. Ano ito? Baguio Radio Ronda. Ayan, kasama ko po si Brother Alex. Ayan, si Brother Alex. Ikaw naman ay kumuway-kuway kaibigan. Hello, good morning sa inyo lahat. Ayan, so purihin ng Diyos na tayo nabigyan ng oportunidad upang magkaroon ng ganitong programa. At it is a privilege, purihin ng Diyos na tayo makapagbahagi ng kanyang salita. So sa hapon nito, brother, ay umaga pala. Sanay tayo sa hapon no? Sa umagang ito ating tatalakayin itong usapin natin ngayon dito sa Genesis chapter 13 tungkol ito kay tawag dito kay Abraham at ang tungkol kay Lot. Ating tutunghayan ngayong umaga kung ano yung mga aral na pwede nating mapulot dito, no, Kuya Alex? Opo, Pastor. Marami tayong mapupulot dyan at malalaman. Yan. So, pero bago nating pag-usapan ito, mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon, Kuya Alex, pwede bang buksan mo ang ating programa sa opening prayer? Yes po, Pastor. Sige po, manalangin tayo. Salamat, Amang Diyos na makapangyarihan dyan sa kalangitan. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagkakataon na narito po kami. Itong araw na to, Lord, binigyan niyo pong pagkakataon dito po sa RPM Radio Ronda Baguio, DZBS, upang makapaghayag po ng iyong salita at mapag-usapan po sa pamamagitan ni Pastor Ramil. Salamat po, Lord, ang aming tutunghayan ng mga istorya nila Abraham at Lot. Ito po'y Panginoong Diyos kung paano po namin may papayag sa pamamagitan ni Pastor. Ito po nagagalak kami ngayon sa umaga na ito. Kami po ay naririto, Panginoong Diyos. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan. Magmula sa simula, kayo po ang maparangalan ng aming bibig sa pamamagitan ng aming pag-uusapan. Ikaw lamang ang aming Diyos na tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, Brother Alex. Okay. So, tulad ng sinabi natin kanina, ay tingnan natin kung anong mga pwede natin mapulot na aral sa pangyayari dito kay Abraham at kay Lot. So, itong Genesis chapter 13, traditionally it was believed and it was accepted that this book is written by Moses. Yes. Okay? At itong si Moses ay siya rin ang accepted na sumulat ng itong 5 books na ito kung tawagin: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At tinatawag din nilang Pentateuch yan, no? Pentateuch. Opo, Kasi Pentateuch. yung penta, ano yun 5 daw ang ibig sabihin nun, Kuya Alex. Opo, Pastor. Ayan. So, dito, sinulat ito ni Moses at kanyang isinisalaysay yung tunay na nangyari noong mga panahon na yon kay Abraham at kay Lot. In Genesis chapter 12 kasi, Kuya Alex, ay tinawag ng Diyos kasi itong si Abraham. Actually, hindi pa Abraham ang pangalan niyan, Abram pa lang. Yes po. At ang meaning ng Abram is exalted father. Ang ibig sabihin yan. Which later on in Genesis chapter 17 verse 5, pinalitan na ng Diyos yung pangalan niya pagkatapos pinahayag ng Diyos yung gagawin sa kanya na kung saan gagawin siyang father of many nations. Yes. At kaya pinalitan niya na Abraham na. Opo. Okay. Ngayon, sinasalaysay ni Moses na pagkatapos tinawag ng Diyos itong si Abraham, pinaalis ng Diyos kasi itong si Abraham sa dating tinitirhan niya na kung tawagin ay Haran. Yes. Ano itong Haran? May idea ka ba dyan, Kuya Alex, kung ano ba itong Haran na ito? Diba? Ito yata isang lugar na kung saan may tuturing na namumuhay sa kasamaan ng mga tao dyan. Tama ba, Kuya Alex? Opo. Diba? Kung alam natin dyan sa Haran, sabi dyan, maraming idols ng
ginagawa sa lugar niya. Yung pinaalis si Abraham diyan at sinabi na dadalhin kita sa isang lugar na kung saan ay hindi mo pa nakikita. Ngayon nakaka-amaze lang dito, bro, nung tinawag ng Diyos itong si Abraham, mapapansin natin na naniwala agad siya sa Diyos sa kanyang kausap. And looking at the background of Abraham, marami nang kinikilalang Diyos itong si Abraham. Dahil I believe in Joshua chapter 24 yata yan, at mistaken, verse 4 o 2, ay na-mention kasi dyan na yung tatay pala nitong si Abraham na si Terah ay idolatrous yan. Nung puno ng mga... Ayan. So makikita natin na itong si Abraham, possible, based on some theologians, na possible na itong si Abraham may knowledge siya na sa Diyos. Yes. Pero hindi buong buo. Why? Because in Roma chapter 1, may mababasa tayong pinaliliwanag ni Paul doon na ang tao ay wala daw maidadahilan para sabihin na hindi nila kinikilala ang Diyos because it is already revealed through His creation na walang ipalulusot ang tao para hindi sila magkaroon ng knowledge sa Diyos. Okay? Pero itong knowledge na ito, remember, hindi porket may knowledge ka sa Diyos ay may masasabing may malalim ka na talagang relasyon o tunay na pagkakilala sa Diyos. Kasi may, halimbawa, sabi ni Jesus sa Matthew 7:21. Basahin nga natin, Brother Alex, Matthew 7:21. Kasi, meron kasi na idea na kilala ko naman ng Diyos pero pag kilala ba natin ng Diyos, okay na ba sa Biblia yon? Pakibasa mo, Kuya Alex. Sabi po sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan. Yun po ang sabi. Makikita natin, si Jesus sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sa langit. At kung itutuloy mo pang basahin yan, sinabi pa nga ni Jesus na hindi ko kilala yung mga tumatawag sa akin, Panginoon. So, this is just an idea na kung saan hindi po sinasabing may knowledge ka na sa Diyos, may relasyon ka na sa Kanya. Hindi pala ganun Kuya Alex, Fully relationship. So, kailangan pala talaga hindi lang yung may knowledge ka, kung hindi talagang yung Diyos mismo magpapakilala sa iyo. Opo. Upang sa gayon ay ma-build up yung tinatawag na tunay na pagkakilala at tunay na relasyon sa Diyos. Dito natin nakita ang Ama, ang Diyos Ama dito, nag-initiate siyang nag-initiate na magpakilala sa kay Abraham. Di naman sinasaliksik ni Abraham ang Diyos diyan Yes, So nung nag-initiate ang Diyos, doon nag-start na yung nag-umpisa sa knowledge, and then later on makikita natin sa ating pag-uusap ay lumalalim na yung pagkakilala ni Abraham. At later on yung faith na itanim na kay Abraham later on ay magkakaroon na ng hindi lang faith, kundi magkakaroon na ng trust. Yes, ayun. Yan ang makikita natin na sa mga susunod na pag-uusapan natin. So, punta na tayo. Nag-usap na ngayon si God, kinakausap niya to si Abraham. Umalis ka sa bayan ng iyong mga magulang. Tapos pagdating sa Genesis chapter 13, dumating na nga si Abraham kasama si Lot. Actually, doon sa tinatawag na pinangako ng Diyos na lugar na kung saan dadalhin siya ng Diyos doon. At later on, this place was called the Promised Land. Yes. So, tinawag na Promised Land yan. It is a literal land, a physical land. Na Physical actually, nung dumating sila dyan, sa panahon natin ngayon, yung land na yan ay kinikilala rin na the land of Canaan. Ngayon, pagdating nila doon, sabi ni Abraham, Lot, ito yung mainam na lugar na kung saan sinasabi ng Diyos na ilalagay sa atin for us to dwell in. Pero sabi ni Abraham, pero Lot, ikaw mamili kung saan mo gusto mag-dwell o tumira o manahan. By the way, kaya ginawa yan Kuya Alex, kasi mayaman na sila Abraham at si Lot. At sabi doon sa Genesis 12, mayaman na tayo, sabi ni Abraham. Kaya lang may problema, nag-aaway-away yung mga taga-pangalaga natin ng tupa.
magkamag-anak tayo, hindi dapat tayo nag-aaway-away. O, di ba? Actually, kapatid, nakakalungkot bakit pag magkakamag-anak Nag-aaway-away pa. nag-aaway-away. Talagang kahit pala sa Biblia makikita Totoo. mo, kahit magkadugo dumadating sa punto na nagkaaway-away. Nagkakagalit sila. Kaya going back to the story, sige, Lot, mamili ka ng yung lugar na titirahan diyan. So sa madalit sabi, nagpa siya ngayon, tinignan niya yung lugar, Brother Alex, kita niya, maganda itong parte rito. Sabi ng Biblia, maganda yung daluyan ng mga tubig at mainam para paglagyan ng mga alaga niyang tupa. At nakita niya na okay ito, sabi niya ganyan, this is a perfect place for my sheep, mga alagaan ko. So pinili niya. Pero take note, Kuya Alex, nung pinipili niya yon, habang tinitignan niya yung lugar na yon, which is later on tinawag yan na the Plain of Jordan. Ngayon doon sa Plain of Jordan, yung tinirahan mismo ni Lot ay may tinatawag na Zur. Zur ang tawag nila doon, yung region ng Zur doon. Kuya Alex, yung Zur na yun, katabi lang pala niya yung Sodom at Gomorrah. Yung masamang lugar. Oo, sabi ng Biblia, ang mga taong nakatira dyan ay puro kasama ng ginagawa. Sabi ng Biblia, yung mga panahon na yan. So, ibig sabihin, Alex, ikaw ilalagay kita doon sa sitwasyon. Syudad yung Sodom at Gomorrah. Tapos yung sa Sur, magkatabi lang daw. Siyempre, Kuya Alex, obviously, nakikita ni Lot yung Sodom at Gomorrah. Yung lugar, yung kagandaan ng lugar. So, in short, isa rin yung sa during that time namimili si Lot, nakita na rin yung magandang lugar. Actually, mayaman yung Sodom at Gomorrah na yan. Pero ngayon, sa kabila na nakikita niya yung lugar ng Sodoma na sinasabi na masamang lugar, ay binaliwala niya yun. Ang kanya ay nagandahan siya doon sa Zur na lugar. Sa paningin niya. Ngayon, ito naman si Abraham, dahil yan naman yung pinili, okay, sa'yo diyan ka natitira, ako naman dito sa kabila na hindi mo pinili. Yung pinili naman na hindi pala pinili ni Lot, later on yung Macpela, tawag sa lugar na tinirahan naman nitong si Abraham. At yung lugar pala na yung kapatid, puro puro kuweba. Maraming kuweba. So, bulubundukin. Oo. Tapos, although meron doong cornfield. Pero ikukumpara mo sa kay Lot, mas maganda talaga yung kay Lot, na mas mainam. Ngayon, may tanong ako, kapatid. Napag-iisip-isip lang natin ito. Nung nandun na si Lot, si Abraham at si Lot, nung nandun na sila sa Promised Land, bakit kaya ganun ang ginawa ni Abraham? Bakit sinabi niyang si Lot, ikaw na mamili? Kasi, may background kasi yan Kung atras ka sa Genesis chapter 12, may nangyari kasi. Remember, tinawag ng Diyos si Abraham. So, nagkaroon na siya ng faith. Yung tinatawag na by the initiative act of God, nagkaroon ng pananampalataya. Kasi alam mo, tinuturo ng Biblia, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, yung totoong pagkakilala, kung hindi talaga magpapakilala sa Diyos. Or in short, sa theological term yan, yung tinatawag dyan na the God need to do something in us or regeneration. May kailangan gawin siya sa ating buhay para kung tayo tawagin niya na, ay magkaroon tayo ng respond. Kasi may tinuturo ang Biblia, ang isang patay, biblically speaking, hindi patay na physical, kapatid. Spiritual deadness. Yes. Pag spiritual dead ka pala, hindi nagre-respond yan. Yes. Totoo naman, bro. Hindi makikinig yun. Subukan mo kausapin ng patay. Wala na. Kahit anong gawin natin, Pastor. Takutin mo yan. Tinatakot kita. Kahit kilitiin mo yan. Hindi magre-respond ng patay. Yes. Ako kilitiin mo, bro. Subukan mo kilitiin mo ako. Pastor. Di ba? Umiilag ako. Buhay ako Ang point lang dyan, ang buhay lang ang nagre-respond. Yes. So, spiritually speaking, kaya nagkaroon na ng response si Abraham, naniniwala na siya ngayon sa Diyos kasi may ginawa ang Diyos muna sa kanya. Ezekiel chapter 26 verse 36, basahin natin ang mabilisan yan, Kuya Alex. Ezekiel 26:36. Ezekiel 26:36. Okay. Ang sabi sa Ezekiel 26 36. Tama ba? Walang Baliktad 36:26. Okay. Siya nagpagpapalit-palit. Ganun talaga Minsan ang kaisipan natin nababaliktad yung ating ginagawa.
Ayan, sige, Ah. 36:26. Okay, sabi sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Yan. Kung kita mo, no? So, yan yung tinatawag na that God need to make an initiate action upang sa gayon, itong tayo na spiritually deadness ay magkaroon tayo ng response. Kailangan magkaroon muna tayo ng buhay. Sabi diyan, yung pusong matigas, pusong bato mo, pabalitan ko ng pusong masunurin. Bagong puso. Actually, sa ibang translation, masunurin eh. At bibigyan din kita ng aking espiritu. At yung reason, ayon sa binasa mo, anong reason ba't niya gagawin yon? Upang sumunod ka o magawa mo yung gusto ko o yung ipagagawa ko. Remember, nagpakilala si God kay Abraham, then anong sumunod? Sa kanya inutusan. Yes, opo. Hindi yung inutusan niya agad, wala pa namang ginagawa ang Diyos na pagpapakilala. Okay? So, ganun pala ginawa dyan. Ngayon, pagdating ngayon na aalis na si Abraham, sinama niya ang asawa niya, si Sarai, at sumama rin ang kanyang pamangkin, itong si Lot. So, umalis sila doon sa Haran. Pero bago sila makapunta sa Promised Land, dumaan muna sila doon sa bahay ni hari na si King Pero. Opo. Ngayon, itong si Pero na ito, nandun na sila sa Ehipto. Okay? Itong si Abraham. Opo. Oo. Wala pa kasi siyang trust kay Lord eh. Faith pa lang. Oo, faith pa lang. Oo, faith. Kaya may duda siya eh. Sabi niya pangako ng Diyos pararamihin ang aking lahi. Itong asawa ko baka agawin ng Ehipto. Maganda pa man din itong asawa ko. Diba? Kaya sabi ngayon ni Abraham ganito, tinuruan niya yung misis niya. Bakit? Ilocano yata to si Abraham. Bakit? Bakit? Sabi niya ganyan. Kastoy ti aramidem no makita ka ni kastoy ibaga mga hangkang bakit kasi kasjay. So, ang nangyari, ganun nga. Nagsinungaling siya. Actually, ang point ng pagsisinungaling niya kasi iniisip niya yung pangako ng Diyos para ramihin ng kanyang lahi. So, makikita natin, hindi pa niya fully naiintindihan na kapag may plano ang Diyos sa isang tao, okay, actually, tuto pa rin ng Diyos yun. Opo, Pastor. Regardless of our circumstances in life. Kasi pangako niya yun eh. Hindi pa naintindihan ni Abraham yun. So, siya naman yung nakialam. Nakialam siya eh. Kaya ano nangyari? Alam natin, later on, pinakita ngayon ng Diyos. Sabi sa Biblia Genesis chapter 12 yan, kinausap ng Diyos yung hari. At pinakita yung pangitain na yang pinapakyutan mo, yang nililigaw-ligaw na dinidiskartehan mo, asawa niyan, si Abraham. Ayan. At nung nalaman ito ng hari, takot siya, bro Tinawag niya si Abraham, ikaw naman, ba't naman hindi mo sinabi na asawa mo pala ito, ganyan-ganyan. Ngayon, natakot siya hindi kay Abraham, bro. Saan kaya siya natakot? Kay God, di ba? So, kikita natin. Ngayon, sa mga pangyayari nito, sabi nung ipapahamak mo pa ako sa ginagawa mo. Ngayon, umalis ka na. Sabi, at kunin mo yung asawa mo, tapos pinabaunan pa niya itong si Abraham, kasama ng kanyang sambahayan, ng maraming kayamanan. Ngayon, dito natin makikita kasi isa-isa sa pangako ng Diyos kay Abraham, hindi lang pararami ng yung lahi, ay pagyayamanin pa kita. Yes, opo. Doon na-realize ni Abraham, ang Diyos na nakinikilala niya, na nagpakilala sa kanya, kapag nangako pala, itutuparin niya. Opo. Regardless na kasi iniisip ni Abraham, baka hindi tutuparin ng Diyos, kaya I have to do something. Pero dito natin nakita, praise be to God, na kapag plano niya, gagawin niya talaga. Yes. Kuya Alex Kaya ever since bro, doon nagkaroon ng development. Hindi lang ngayon faith, nagkaroon na siya ng he learned to trust God. Minsan sa ating buhay ating mga mananampalataya, sometimes we say that we have faith in God, but the question, do you trust God? Tama po Magkaiba kasi yung faith sa trust. Although package yan. When we say we have faith in God, kasama yung trust. Kaya lang yung trust, kailangan ma-develop yan. Ganun din sa atin. When we say we have faith in God, at the same time, ay kasama dapat yan yung nagtitiwala ka sa Diyos.
Ngayon, itong si Abraham, he learned it in a hard way. Huwag nating hayaan mga giliw na taga-subaybay po natin na yung trust natin kay Lord ay i-place natin sa Panginoon kapag may sinabi siya, magpinangako siya, nagagawin siya atin. We put our trust on that promise. Kasi alam mo, yung Diyos natin, yung character niya sabi niya one of the character of God, sabi niya kasi, I am a faithful God. Tapat Correct. ako Opo. So Hindi pag siya sinabing magbabago. tapat, kung ano yung kanyang ipinangako at sinabi, Hebrews 6:18, basahin nga natin ng mabilis ang kapatid. Pag ba nangako ang Diyos, ano ba ang aasahan mo kapag meron siyang binitaw na salita? Hebrews 6:18. Sa mga sumusubaybay, mag-comment lang po kayo. Later on, magbigay po kami ng portion na pwede po kayo magtanong. Ano? Yes. Hebrews 6. 6:18 na Kuya Alex. Okay, sabi po sa Hebrews 6:18, hindi mababago ang kanyang layunin. Ay, hindi mababago Tama. at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa, kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob at umaasa sa mga pangako niya. Yan. Thank you, Lord. Ang linaw no? Opo. Hindi siya nagbabago kapag binitawan niya ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. So, dyan pa lang, pwede po nating panghawakan yan. Okay. Ganun na ganun ang ginawa niya kay Abraham. Nangako ako sa Abraham, ito gagawin ko sa iyo. Regardless of your circumstances, tutuparin ko ang aking pangako. So nakita ngayon ni Abraham, sample pa lang yung binigyan siya ng kayamanan nung hari. Ngayon nung nandun na sila sa promised land, Yes. natuto na si Abraham. This time, I will fully put my trust in the Lord. Yun. Kaya hindi siya namili. Kasi alam niya kasi ito pa, nung nakita ni Abraham yung promised land, kapatid, bakit kaya kung isipin natin, bakit kaya ganun talaga? Aside from na he learned to trust the Lord, bakit kaya parang may something pa na parang kung titignan mo, weird Weird talaga Nandun ka na sa promised land, ba tayo Opo. naturally, nandun na yung pinangako. Ito na yung pangarap ko. Automatic gagrab mo na Wala nang arte-arte na, sige, kung lang mamili, ganun. Actually, meron pang deeper kasi dito na nangyayari. Remember, going back to Genesis 12, nung kinausap ng Diyos itong si Abraham kapatid, diba pinangakuan siya? Sabi, Opo. maraming lahi Yes, maraming lahi. At magandang lugar. Nung nakita ni Abraham, maganda, pero we have to understand yung background ni Abraham, galing siya sa Haran. Ano ba yung lugar na Haran? Mayaman yung Haran. Magandang lugar yon. Ngayon, maaari na, ito sinabi ko, maaari kasi di mo makikita ito sa Biblia, but pwede nating makita na kasi yung question natin dito, bakit ganun ang reaksyon ni Abraham Pero, kung titignan natin, mayaman yung lugar na Haran. Yes. Nung nakita niya yung promised land, ano bang pinagkaiba? Siguro, sabi, maaaring iniisip ni Abraham, maganda rin naman yung Haran. Although nakikita ko ito, maganda din. Pero, bakit hindi ganun ang parang kumbaga sa nagtatatalong ka sa galak, grabe, ang ganda-ganda ng lugar. Parang hindi siya nabigla Kasi ganito yan. May sinabi sa Hebrew chapter 11. Tingnan nga natin ang sinasabi sa Hebrew chapter 11. Kung bakit parang hindi masabi na, hindi naman natin sinasabing disappointed siya. Kung hindi parang sinasabi natin dito, mayroon pang mas hinahanap si Abraham. Hindi siya naniniwala na ito na lang yung pangako ng Diyos. Although nakita niya ng gaano katapat ang Diyos. Basahin nga natin kapatid sa verse 13. Umpisa natin sa verse 13. Hebrew 11:13. Hebrew 11:13. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit natanong nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Tuloy, verse 14.
pinakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghanap na sila ng sariling bayan. 15. Kung nasa isip nila ang lupain ng kanilang pinanggagalingan, may pagkakataon pa na silang makakabalik doon. 16. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawagin ng Diyos nila sapagkat sila'y pinaganda niya ng isang lungsod. Yan. Yun ang tinatawag natin na, kumbaga sa Juan, there is what we call foreshadowing. Oo. Naniniwala na si Abraham na grabe pala itong Diyos na nagpakilala sa akin. Opo. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Pero when he meet that promised land, yung physical land, ang sabi ng Hebrew chapter 11, kaya ganun ang reaksyon ni Abraham, alam ko na higit pa rito ang ipinapangako ng Diyos. Yes. Dito sa Hebrew chapter 11, which speak about the faith of these forefathers ng Biblia, nakita natin ngayon na mayroon pa pala naniniwala si Abraham, mayroon pang higit na inihanda na lungsod ng Diyos dito. Hindi pa ito. At sinasabi rito sa Hebrew 11, yung langit o yun. Naku, grabe mga Eternal kapatid sa mga nakikinig sa atin. Alam nyo ba na isa sa pangako sa ating mga church o Christian na malinaw sa Biblia, John chapter 14 verse 1 to 3, basahin mga kapatid na Alex, o verse 2 and 3 na lang. Ito yung pangako naman sa atin. Kasi iba yung pangako sa Israel eh. Iba naman yung certain na pangako sa mga Kristiyano, to the Christians today. Those who are believing, placing their faith and trust in our Lord Jesus Christ. Basahin natin John chapter 14 verses 2 to 3. Ito naman yung pangako. Opo, ito pa yung pangako. Ang bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ba na sa inyong pupunta ako ron upang ipaganda ko kayo ng inyong matitiran? At kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Purihin ang Thank you, pangako Lord. ng Diyos. Ang salita na ito ni Jesucristo ay ito'y address ito to the church today, to the Yes. Christians. Ngayon. Okay? This is not our promise to the Israelites. Kasi sa mapapansin natin mga pangako ng Diyos sa Lumang Tipan, most of them are material things or physical things. Earthly. Oo, but the thing dito sa atin, sa Christian, to the church today, ang karamihan ng pangako is more on spiritual thing. Kaya nga may sinasabi pa si Jesus na my kingdom is not here on earth. My kingdom is in heaven. At may mga turo pa si Jesus na Matthew chapter 6, 19, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit, wag dito sa lupa. At marami pang mga ganyang same teaching, Colossians 3:2, set your affection things on not things on this earth but on heavenly things. So, kapatid, tindi? Yung pinangako sa atin. Oo, sobra-sobra. Hindi lang mga ibang bagay na dito sa lupa at kapag tayo'y sinundo na, doon pa yung mas matinding ating inaasam-asam Yes. na At kapatid, yung titirhan natin doon, hindi yung 1 week lang na parang nagbakasyon ka. Oo. Ang pagtira natin doon, kapatid, eternity. yes. Di ba, kapag tayo ay halimbawa ay napupunta sa isang magandang lugar, halimbawa Boracay o mga kaway-kaway sa mga nasa Boracay ngayon. Boracay, Pag kayo nagpunta sa Boracay, minsan halos ayaw mo nang umuwi dahil ang ganda ng lugar. Kapatid, sinasabi ng Biblia, kapag nandun na tayo sa lugar na inihanda ng ating Diyos, sabi doon, ay mananahan tayo doon for eternity. Yes. At Wala nang alisan doon, Pastor. Ay wala nang alisan doon. Di tulad dun sa sinasabi mong pag magbabakasyon tayo sa Boracay, Oo, may time limit. may time limit hanggang 5 days lang. Alis ka rin. Kaya, di ba? Oo. Kaya grabe purihin ng Diyos. Yes, Ngayon, thank you, Lord. now we understand in the sa sitwasyon nito ni Abraham at ni Lot. Now we understand how deep is the faith of Abraham. Si Lot may faith din naman siya. Opo naman. Kaya lang ang problema nga lamang dito, focus kasi rito sa pagka sulat ng pangyayari nito. Ang binibigyan kasi talaga ng emphasis dito yung faith ni Abraham. Ngayon pinapakita lang dito on how why Abraham meron siya ganitong klase na faith.
again, it is all because of the initiative of God. Una, nagpakilala ang Diyos. Later on, tinulungan ng Diyos na itong faith niya ay hindi lang faith, kundi magkaroon siya ng trust. Hindi lang basta simple trust, kundi talagang lumalim ang tiwala sa Diyos. Ngayon, isa pang gusto kong tignan na pangako, aside from eternal life na pinangako ng Diyos sa ating mga Christian, ano pa ba yung mga pangako ng Diyos sa church today? Basahin natin yung Hebrew chapter 13. Ano? Ito pang isang pangako to the church today, sa ating mga Kristiyano. Okay? Hebrew chapter 13, basahin nga natin dito, kapatid. Verse 5. Hebrew chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yan. Ito, pangako to sa Christian. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yes. At Matthew chapter 28 din, same connection or same promise, ang karugtong naman doon, until the end of times. Yes, until then. Tapos pansinin mo, pagka sabi pa rito sa Hebrew chapter 13, it mentions about money and about fear of men. No? Alam mo bakit binanggit yan? Especially to us Christian today, we are so sabihin na natin, abala tayo minsan sa paghahanap ng pera. Yes. At minsan we are being controlled by fear. Takot sa amo mo or depende. But this promise of Jesus Christ, dapat ito'y laging mag-reflect sa atin. We should meditate on this promise because this promise is intended to the church today, to the Christians. Anong pangako? I will never leave you. I will never forsake you, kapatid. Kaya, sa mga nakikinig sa atin, let us this be a reminder to us that the one of promise of God to the Christians today, that He will never leave us, He will never forsake us. Alam po ninyo, kung iimbatahin natin lahat ng mga tunay na Kristiyano at magbigay ng testimony in regard this promise, makikita nyo, nagugulat kayo. Kahit siguro isang taon tayo rito na tuloy-tuloy ang program natin just to hear those testimonies na tinutupad at patuloy na tinutupad ng Diyos yan. I will never leave you, I will never forsake you. Yes. Ikaw, kapatid, pwede bang magbigay ka ng isang maiksing eksena na kung saan nakita mo itong faithfulness ng Diyos sa'yo, that tinupad niya na hindi kanya pababayaan. Just a simple na naaalala mong tunay na nangyari sa buhay mo. Totoo po yun. Kung i-relate po natin ngayon about Abraham and Lot, kung sa akin po ngayon, napakarami talaga na may mga... Ilan ba ang mga anak, di ba? Apat? Apat po ang anak ko, Pastor. Lahat sila napoprovide mo. Yes. Tanungin All glory to God. kita, kuya, mayroon ka bang permanent na trabaho? Ay, wala po. Kita natin, yan na lang. It's just a simple illustration. Wala ka namang formal na trabaho. But kita mo yung mga anak mo, maayos sila, malulusog sila. Nakikita ko, gagwapo, parang katulad mo, Brother Alex. Hallelujah. All glory to God. Ayan. At hindi lamang yan, nakakatulong ka pa sa ministry. Hallelujah. Wala ka naman permanent na trabaho. Why? Because you're a Christian. The Holy Spirit dwelling in you. At sample lang yan. Alam ko marami ka pang ikukwento. Yes, marami pa. We just citing Napakarami, an Pastor. Ako, magbibigay din ng isang sample sa buhay ko. Ako yung isang pastor, full-time pastor ako. Wala akong permanent na trabaho. But to make it short, meron ako ngayon tinutuluyan na kung saan, kung dadaanin sa upa, 8,000 naman. Pakalaki nun. Nag-aaral pa ako ng theology. Alam mo naman kung magkano binabayaran sa seminary. Mga kapatid, wala akong trabaho pero mag-graduate na ako. By the way, shout out kay Pastor Presidente Faustino sa GTS na kung saan mag-graduate na ako ito October 26. Yes. Those as just example. Yan ang sabi nga, God is so faithful. Yes. I will never leave you, I will never forsake you. At bago yung sinabi niyan, sinite niya yung fear of men and worry about money. Yes. In Matthew chapter 6 verse 32 and so on, sabi ganyan,
Seek first the kingdom of God and all of this and in His righteousness and all of this shall be added unto you. Grabe, ano? Palakpakan talaga natin ng Diyos sa ating mga buhay, ano? Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Ano? So, dalawa na ang pinag-uusapan nating promises. Eternal life, eternal place, dwelling place sa langit. Tapos, ano yan? Yung guidance niya. Tapos, nakita rin natin yung provision. Yes, yun. Ngayon, balik tayo doon sa guidance. Paano tayo gina-guide ni Lord? As a Christian, mapansin ninyo, since the Bible teaches that the Holy Spirit is dwelling in a Christian, a true Christian, alam mo, ang isang Kristiyanong totoo, hindi naman perfecto yan eh. Opo talaga. Sa akala kasi ng iba, pagka Kristiyano ka daw, ay hindi Masaya ka na. Hindi din naman masaya. Yung hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Oh. But that is very wrong. The Bible teaches in 1 John chapter 1 verse 9 hanggang 2 John chapter 2 at verse 1, makikita mo diyan na nagkakasala pa rin ang isang totoong Kristiyano because Apostle John said, I'm writing these things unto you so you will not sin. Oh, tama 'yon. Isang Kristiyano, we don't like to sin and we hate sin. We struggle not to sin. Yes. Pero may dinuktong siya eh. Ang sabi niya nga, but if you sin. So, ibig sabihin, possible talaga na kahit totoong Kristiyano pwede pa magkasala. Kasala. Pero ang maganda dyan, if we fall into sin, huwag nating kalilimutan that we have our Lord Jesus Christ who being our mediator na siyang tumutulong sa atin na we have this promise na kung saan ay andyan lagi ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Sabi ganyan, basahin nga natin ng 2 John chapter 2 verse 1. 1 John muna chapter 1 verse 9, that if we confess our sin, He is faithful and just. At anong sabi? Sige, kahit sa Tagalog. 1 John chapter 1 verse 9. Subalit kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinitin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Iyan, purihin ang Diyos. Thank you, Lord. So, yan yung isa pang pangako that if we fall into sin, He is faithful. Hindi sinabing tayong faithful. Siya yung tapat. At sa ayon sa kanyang katapatan, tulad ng kanyang pinangako, lilinisin kita. I will forgive you. Because in the first place, ang isang pangako kasi sa Kristiyano that God, our Lord Jesus Christ, will maintain our salvation. Yes. Yun ang isang pangako. Kaya kapag tayo nagkakasala, ano ang uling sabi? He is faithful. Minsan kasi pag tayo ay nagkasala, karaniwan ito, pag nagkasala ang isang Kristiyano, Lord, I am unfaithful. Tama yun, unfaithful ka talaga. At kaya lang, doon papasok si Satanas. Kita mo, you're unfaithful. Simba-simba ka pa man din. Basa-basa ka pa ng Bible. Ayan ngayon, nakagawa ng kasalanan. You're so unfaithful. Tapos dutuktong pa sa'yo ni Satanas, you don't deserve the Lord. Ang sagot mo doon, totoo naman, I don't deserve the Lord and I'm faithful. Ganun talaga ang kalagayan natin. Pero ang sabi dyan sa Biblia, huwag kang nakapokus sa sarili mo. Yes. Ang sabi, siya yung tapat eh. Doon papasok dahil sa kanyang katapatan that if we confess our sin, ang pangako, I will forgive you. Kaya, praise be to God, ano? Yan yung isa pang pangako. Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa mga Kristiyano? Bro, ang dami-dami niyan. Napakarami. Napakaraming mga pangako. Kaya, again, it's very important for us that we should always read the Bible. Yes. We always study the Bible, not just reading, but of course to study, so that alam natin yung tinatawag na mga promises ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Ano? So, another promise halimbawa yung about, let's talk about the rewards. Reward. Okay. Alam po ninyo, isa sa pangako ng Diyos yung mga ginagawa nating kabutihan bilang isang Kristiyano, susuklian ng Diyos yan, babayaran niya yan. Halimbawa, bigyan natin ng isang talata sa pangako sa mga Kristiyano. Hebrews 6:10. Basahin natin ito. Hebrews 6:10. Okay, sa mga sumusubaybay po ngayon, pag meron po kayong comment lang po, ano? O yan, si Kuya Eddie Bona
Nice, Pastor. Praise be to God. Hindi ko malike ito. Pero thank you for your comment. And also thank you for opportunity for giving us time to share the Word of God. O sige, pakibasa Kuya Alex. Okay, sabi sa Hebrews 6:10, Mm. makatarungan ng Diyos, hindi niya nalilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon. Mm. Ipinakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga inirang ng Diyos. Kita. Thank you, Lord. Hindi daw kalilimutan ng Yes. Diyos. Isa na naman yan na dagdag sa pangako ng Diyos sa mga Kristiyano. Ano palang kahit pala ginagawa natin kabutihan ng kapatid hindi daw kinalilimutan. Nakalista yon. Oo. Minsan, akala natin wala namang nakakakita. Parang sayang yung ginagawa kong kabutihan. Pero ngayon, we have realized, as we have heard in this scripture, hindi pala kinalilimutan ng Lord yan. Alam niya pala lahat yan. At basahin naman natin yung 2 Corinthians 5:10, kapatid. Ito, mga pinag-uusapan natin ngayon at this very moment is yung mga promises ng Diyos sa Christian. Kasi nag-start tayo kay Abraham, nakita natin yung pangako ng Diyos, tinupad niya. Ano naman ang pangako ngayon sa atin, mga Kristiyano? Kasi iba yung pangako kay Abraham. Iba naman yung pangako sa ating Kristiyano. Yes, ngayon. Kasi pakibasa Okay. sa pangako. Thank you, Lord. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat lahat tayo'y harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama Yan. nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Yan ang promise naman sa mga Christian. Ng mga theologians, ang term nila dyan o ang tawag nila dyan sa throne na yan is the Bema Judgment of Christ. Na kung saan lahat ng mananampalataya ay haharap sa Panginoong Hesus. At may sinabi dyan nung tayo nabubuhay pa rito sa lupang ito, sa katawang ito, ang sabi dyan, lahat ng ginawa nating mabuti at masama ay merong yang itatapat ang Panginoon. Kita mo, kapatid? So habang pala dapat nabubuhay tayo rito sa mundong ito bilang isang Kristiyano, huwag kang magsasawa gumawa ng mabuti. Yes, Basta correct. binibigyan ka ng pagkakataon, ay gawin mo ito dahil unang-una, ginagawa natin yan para sa karangalan ng Diyos at pangako kasi that there will be a rewards. Thank you, Lord. Samantalahin natin lahat yan. Basta't binigyan tayo ng pagkakataon. Kahit nga, kapatid, yung alam mo yung nakapulot ka ng pera sa mga usually sa mga taxi driver yan. Yes. Kitang-kita Kapag yun. ikaw ay kumikilala sa Diyos at ikay isang mananampalataya, ibinalik mo yung pera na yan doon sa nakahulog, kahit hindi ka matelevise sa TV. Minsan nakakalungkot gusto matelevise sa TV, may interview pa ni Para makita. Poncio Pilato. Pero kapatid, kahit hindi ka matelevise o kahit di ka maging trending, maging viral, tandaan mo viral ka kay Lord. Yes. May Kasi CCTV tayo may CCTV, may mata sa langit na sabi, nakatunghay sa ating mga ginagawa. At darating ang araw, yung rewarding, gagantihan ka ng Panginoon. Amen? Amen. Yung mga kapatiran natin dyan na nagdarasal, pinagdarasal ang kanilang pastor, ang kanilang mga leaders, mga elders, at mga nangangailangan ng panalangin. Itong mga, ang tawag dyan, secret ministry, yung nanalangin lang sa kwarto. Walang nakakakita. Hindi nila alam na meron palang masipag na nanalangin. Alam po ninyo, kayong mga gumagawa ng ganyang secret ministry, tandaan po ninyo yan, alam din po ng Diyos yan. At darating po ang panahon ay gagantimpalaan ka ng Diyos. At alam mo, ang kabutihan ng Diyos, hindi naman palaging langit ang gantimpala. Dumarating din minsan, ayon sa kalooban ng Diyos, na dito pa lang, ay pwede ka na niyang i-bless. Sabi nga, kung anong tinanim mo, Galatians chapter 6 verse 7, ay yung aanihin. May mga tinatanim tayong kabutihan, somehow babalik sa iyo. I will give you a very short story. Meron na lang tabla tayong kunting oras. So I give you a short story. Meron itong isang gwardiya. At of course, Kristiyano ito. Kapatid. Ngayon itong gwardiya na ito, every time na lumalabas yung mga empleyado, napakasipag niyang bumati sa mga nasasalubong niya. Ngayon, merong isang empleyado doon na Kristiyano rin.
tuwing dadaanan niya itong security guard, ay lagi niya rin pinalalakas ang loob ng mga simpleng salita. Manong, ang sipag-sipag mo naman. O Manong, salamat sa iyong pagbabantay, pagsisikap. In short, lagi niyang ini-encourage itong empleyada, yung security guard every time uuwi siya. So, simpleng kabutihan, ano? Opo. Simpleng kabutihan. Ngayon, dumating yung time na itong empleyada na ito, hindi lumabas sa oras. Sabihin mo na, ang off niya is alas 6 ng gabi, kunwari lang. Aba, hindi lumalabas. Ngayon, itong gwardiya, dahil nasanay na lagi siyang pinalalakas ang loob niya, Opo. itong empleyada na ito, siyempre, siya yung pinakahihintay niyang lumabas. Ang tagal naman lumabas ni ma'am. Inaabangan siya. Ang inabangan kasi na-encourage lagi siya Oo. alam mo, hindi madaling maging gwardiya, nakakapagod yan. Oo. Puyat. Puyat. At marami pang ano yan. Ngayon, hindi sabi niya, 30 minutes na wala pa si ma'am. Isang oras na wala pa si ma'am. Ngayon, siyempre, gwardiya siya So, out of instinct, chinek niya ngayon sa office kasi nakalabas na lahat. Bakit wala pa si ma'am? Balik siya, punta siya doon sa office at nakita niya si ma'am na nakahiga sa sahig. Tapos na kumbaga sa kanya parang out of conscious siya. Yung pala inatake si madam. Pero to the rescue si security guard. Buti na lang chinek niya. So hindi pa ganoon katagal ang oras kung kumbaga ay atake lang. So of course tinakbo ngayon ng security guard doon sa hospital. So in short, nabuhay naman yung si madam. So what is the moral lesson? Kita mo, simpleng ginagawa mo kabutihan. Pero nasuklian ka. Thank you, Lord. Simpleng encouragement lang ginagawa mo. At maraming application sa buhay natin yan. Meron pang mga kwentong ganyan. Naniniwala ako, kapatid, sino ka man, lalo't ikay mananampalataya, huwag ka magsasawa gumawa ng mabuti, sapagat gagantihan ng Diyos yan. Hindi man dito sa lupa, pero ang pinakamalaga doon sa langit, walang makakalagpas na paggaganti ng kabutihan ginagawa sa ng Diyos. Sa huling talata na nais kong basahin natin yung Proverbs 19:17. Proverbs 19:17. Hallelujah. Proverbs 19:17. Proverbs 19:17. Okay, ang sabi po dito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Yan. Thank you, Lord. Diba? Ang pagtulong sa mga taong nangangailangan, actually, hindi naman yung literal na mahirap lang yan. Sa lahat ng nangangailangan na ikaw ay tumulong dito at lalo't ginawa mo to na ang mindset mo ay ginagawa mo to para sa Panginoon, Amen. para sa kabutihan. Ang pangako dyan ay ang Diyos ang gaganti. Alam mo kasi, kaya mahirap yung ginamit dyan na word. Kadalasan kasi, ang mahihirap, hindi kayang magbigay ng sukli yan. Pag may ginawa kang kaputi dyan, ang mahihirap, ang kaya lang isukli sa'yo ng mahihirap ay salamat. Yes, ayun talaga. Thank you po, maraming salamat po. Pero, hindi ka man yan magantihan, tandaan mo, may pangako, Diyos ang gaganti. At grabe kapag Diyos ang gumanti sa'yo, kapatid. So, yan mga kapatid na hopefully, itong ating napag-usapan, it bring encouragement, enlighten to us. Let us learn from the faith of Abraham and the faith of Lot. Tandaan natin na isang natutunan natin dyan that God is faithful. When God make a promise, sigurado i-fulfill niya yan regardless of our circumstances, mga gilo namin taga-pakinig. So right now I'm looking sa ating comment section, wala pang nagtatanong, pero isa po sa program namin, na agenda ng program natin ito sa Usapang Biblia sa radyo dito sa RPN-DCBS ay nagpapaunlak din po kayo kami ng mga katanungan, of course especially regarding sa Usapang Biblia. Kung meron po kayong katanungan, ay pwede po kayong magtanong. So next time, ang aming program will be air every third Monday of the week of every month. Tama ba yung aming sinabi? Okay, so yun. Kuya Alex, baka meron kang gustong batiin dyan, bago tayo meron pa pala tayong at least 10 minutes. Sige, mag-extend pa tayo. So, actually,
hopefully encourage na mayroong mga magtanong sa atin. Pero sige, take ahead, go ahead, Kuya Alex, baka meron kang gustong batiin. Pinabati ko yung magiliw na ating mga taga-suporta dyan. Tama. Binabati namin, kaya po kami narito ngayon Oo. dahil sa tulong nyo. Ayan. Hindi po namin na magagawa to kung hindi po kayo ginamit ng Panginoon. Nawa po, hindi po kayo tulad ng aming napag-aralan, hindi po kayo magsawang gumawa ng mabuti Amen. sa kapwa mananampalataya at sa body of Christ. Yun lang po. At sa mga kasama natin dyan sa TLYM. Yan. The Love of Yeshua. The Love of Yeshua. Mm. Niniwala kami, gusto nyo man na makapanood, hindi magawa dahil sa may ginagawa. Purihin ng Diyos, yun lang po. Ayan. Thank you, Lord. Merong nag-comment dito, sabi niya rito, "Good morning mga pastor, sana mabasa ninyo ang message na ito. Numabalin, payuan din ninyo siya na huwag naman niyang ipabayad mga request song gospel. Song, may mga sponsor na nga siya, gusto pa niya ipabayad mga request song. Sobra sponsor naman kami sa hindi ko na mabasa yung the rest, yung Seymour dito. Opo, Brother Ryan Tor, nawa makarating ang iyong inahin. O yan, may na-click yung more, sabi, ulitin natin, good morning mga pastor, sana mabasa ninyo message na ito na mabalin, payuhan din ninyo siya. Sino ba yung siya na yan? Na huwag naman niyang ipabayad mga request song gospel song, may mga sponsor na naman siya, gusto pa niya ipabayad mga request song. Sobra, nag-i-sponsor naman kami sa question and answer ng Biblia. Kulang pa ba? Anyangay, serbiti ibasbasa ng verses. Sorry. Sige, Brother Ryan Tor, hopefully makarating ang iyong nais iparating. Ayan. So, salamat sa iyong comment. Yes. Sa gusto pang mag-comment, meron pa naman tayong mga more than 5 minutes. Okay. So, going back doon, Kuya Alex, pag sa mga susunod na program natin, sana nga ay mayroon pang mga maglakas loob na magtanong kasi kasi kaya nga ang title ng ating programa ay Usapang Biblia. Anything that relates to theological question o mga usapang salita ng Diyos, sa grasya at tulong ng Diyos, siyempre subukan nating sagutin yan, mga kapatid. Ayan. So also I would like to take this opportunity para pasalamatan yung si Brother Norman Sagunillo sa iyong pagsuporta sa ating programa. Of course, by the way, nabigyan kami ng 1 oras na program, once a month lang yan. And actually, we have the desire na sana ay meron pang mag-sponsor na hindi lang 1 hour. Sana ay may gamitin ng Panginoon na mag-sponsor pa. If you have the desire to support us para mas marami pa tayong makapag on air, hindi lang once a month, you just PM us at pag-usapan po natin kung paano yung magiging kalakaran. Kasi truly we have a desire. This is really an opportunity at napakarami po kaming mai-share sa grasya ng Panginoon. Ayan, no? So, yes po. i-share nyo rin po itong ating video para mag-grow itong ating program na ito at mas marami pa po tayong ma-reach ng mga audience. At salamat talaga po, Brother Eddie Bona. Yes, thank you, Lord. For the opportunity na kami na tawag mo to be part of RPN DCBS 1368 kilohertz. Alam ko ang KHS kilohertz yan Baguio Radio Ronda. Yes. Ayan, So praise the Lord. Binabati ko rin of course si mga supporters natin na tumutulong, si Brother Jose Taming, sila Doc Ritos. Sila Doc Ritos, Leonard Ritos, and Dr. Maria Isabel Ritos. Of course, yan sila Ate Jenny. Binabati din natin ang mga yan na ayan ay mga yan yung mga ginagamit biblically ng Diyos to support our ministries in the church. At of course, sino pa ba?
Ha? At yan. Oh, yan, of course, yan sila mga manggagawa nating masisipag. Kaya si Sister Mary Ann. Oh. Yes. Yan sila Sister Marico. Of course, yung mga church leaders natin, YP leader natin, kagaya si Joy Joy o Mary Joyce Galigues. O ayan mga masisipag nating manggagawa yan. Ano. Of course, hopefully ay nakakapanood din itong si yung kapitan natin sa Takay Road, si Kapitan Richard Jimenez. O naway nakakapanood din sa atin yun. Ayan. So, mayroon ka pa bang gustong ipahabol? Sulitin na natin at mga 3 minutes na lamang. Wala na po. Wala na. O sige, Brother Alex, since wala na, siguro i-closing na natin sa panalangin. At okay, let us close in prayer. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat sa mga oportunidad na ibinibigay mo, Panginoon, upang maipahayag ang iyong salita. At truly, O God, it is a privilege to Thank be you, Lord. used for your purpose, for your glory, O God. Lord, harinawa itong programa na ito sa iyong kapangyarihan ay maabot ang mga nais mong makarinig ng iyong salita. And they will be reminded and they will be encouraged. Thank you for the life lesson of Abraham and Lot, Panginoon. Truly, we have learned this morning kung ano ang kahalagahan na aral ng papulot namin sa klase ng pananampalataya na meron si Abraham. At thank you, Lord, that you have reminded us that truly you are a faithful God. When you make a plan, when you make your promise, thank you, Lord, na surely na this will come to pass. Because that's who you are. And also, thank you for reminding us na yung mga promises mo, na ang dami mong promises sa aming mga Kristiyano. Eternal life, Panginoon, eternal guidance, Panginoon, provisions. Thank you, Lord. Ang mga ito lahat ay pangako mo, inheritance, rewards, etc., etc., Lord. We are so much thankful, O Lord, for all these promises for the Christians today. Once again, O Lord, binibili namin ang aming mga taga-subaybay. You know their hearts, you know their circumstances. May this message this morning will help them, O Lord, sa kanilang sitwasyon. Magamit mo ito sa kanila, O Diyos. At also, thank you for this radio program, RPN DCBS. Lord, bless this radio program na kung saan ay patuloy gamitin mo itong radio station ito upang makarating ang iyong mensahe hanggat maaari, hindi lang sa local o hindi nationwide, Panginoon. Thank you so much, O Lord, and this we pray all for your glory, and this we pray to you, Father, in the name of Son Jesus Christ. Amen at amen. Ayan. Hallelujah. So, purihin ng Diyos at kita-kits po tayo ulit sa next month. Next month na, Pastor. Oo, hindi pala natin nailagay yung contact number natin. Pero once again, see you. God bless. RPN, DCBS AM. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo!